Sa isang gubat na hitik sa sari-saring halaman at hayop nakatira si Puga, isang pabong ubod ng ganda. Ang kanyang mga balahibo ay kumikinang sa iba't ibang kulay at sa tuwing ipinagmamalaki niya ang kanyang buntot, tila bang nagkakapista. Ngunit sa likod ng kanyang kagandahan, mayroon siyang isang malaking kapintasan, ang pagiging sobrang mayabang. Araw-araw, maririnig si Puga na nagmamayabang, "Ako ang pinakamaganda! Walang sino man ang makakatali sa aking ganda at talino." Sigaw niya sa buong kagubatan. Ang ibang hayop ay sanay na sa kanyang pagmamalaki at kadalasan ay hindi na lang pinapansin. Ngunit isang araw, habang nagpapahinga si Puga sa ilalim ng puno, may lumapit sa kanya. Ito si Kiko, ang unggoy na kilalang mapagbiro at matalino. Numunguya si Kiko ng saging habang nakangisi. "Totoo ba yan, Puga?" tanong ni Kiko. "Kung ganoon, may tanong ako sa iyo. Kung mas matalino ka sa lahat, sagutin mo to." Nagtaas ng kilay si Puga. "Aba, syempre. Tanong mo, walang tanong na hindi ko kayang sagutin." Ngumiti si Kiko. "Sige, ano ang mas mabilis? Ang isang ibon na lumilipad o ang isang isda na lumalangoy?" Nag-isip sandali si Puga. Tumingin siya sa langit pagkatapos ay sa ilog. "Aba, syempre, ang ibon." Buong pagmamalaki niyang sagot. "Mas mabilis lumipad kaysa lumangoy. Napakalinaw niyan." Tumango-tango si Kiko, tila ba sumasang-ayon. "Talaga ba?" tanong niya ulit. "Paano kung ang ibon ay nasa ilalim ng tubig at ang isda ay nasa himpapawid?" Biglang nanlaki ang mga mata ni Puga. Bumagsak ang kanyang panga. Hindi siya makasagot. Ang kanyang magandang buntot ay tila nawala ng ningning. Ang ibang hayop na nakarinig sa usapan ay hindi napigilan ang pagtawa. Nagtawanan sila ng malakas, halos mahulog sa puno ang mga unggoy. Pilit na nag-isip si Puga ng isasagot, ngunit wala siyang maisip. Iba na yan," bulong niya. Namumula ang kanyang muka. "Hindi kasama yan sa usapan." Nagkibit balikat si Kiko. "Sabi mo pinakamatalino ka. Kailangan mong isipin ang lahat ng posibilidad, Puga." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Puga ang kahihiyan. Unti-unti siyang lumayo, hindi na nagmamayabang. Naging aral sa kanya ang mga pangyayari.